Ang unang Sun God versus ang unang Elbaf God of War. Ito ang kwento ni Thunder Dragon Nidhogg sa One Piece Chapter 1175. Sa simula ng chapter, 3 beses ginamit ang Demon Windhorn para iligtas si Robin mula sa mga vines ni Somas. Pero dahil sa sunod-sunod na palpak na plano, lalo lang nagalit si Somas. Dahil dito, nagdesisyon siyang umatake gamit ang kanyang vines laban sa mga kamag-anak ng mga bata. Pero imbes na umatras, nag-line up ang mga bata para protektahan ang kanilang pamilya. Ginamit pa nila ang sarili nilang katawan para harangan ang paparating na attack. Buti na lang, dumating si Zoro just in time at hinarang ang attack ni Somas. Nang makita ito ni Luffy, confident lang siyang nagsabi, "Zoro, alam kong maaasahan kita." Nagulat si Somas at nagtanong kung sino ang taong iyon. Sagot ni Luffy, "Kapareha ko siya. Ang pangalan niya ay Zoro. Tandaan mo yan." Pagkatapos nito, humugot si Luffy ng kidlat mula sa ulap gamit ang kaliwang kamay habang ginamit niya ang kanan niyang kamay na parang teleskopyo para i-lock ang target niya, si Somas. Dito niya ginamit ang bagong move niya, Gomu Gomu no White Thunder Boomerang. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Luffy, tinamaan ng diretso ang katawan ni Somas. Hindi lang iyon, sabay pang tumama ang kulog at kidlat sa katawan ni Somas. Sobrang lakas ng attack na halos madurog ang buong katawan niya. Pero hindi pa doon natapos ang paghihirap niya. Biglang may isa pang dragon na dumaan sa battlefield. Si Loki mismo ang muling tumapak sa katawan ni Somas gamit ang kapangyarihan ng dragon. Pagkatapos nito, nagkaroon ng maikling flashback si Yaruru na naaalala ang eksena kung paano pinatay ni Loki si Harald bago siya umalis sa Orust Castle. Ipinaliwanag ni Yaruru kina Koba at Shanks ang tungkol sa Devil Fruit na kinain ni Loki. Ito ang Dragon Fruit, Mythical Zoan, Model Nidhogg. Ang sino mang kumain nito ay kayang mag-transform sa pinakamalaking dragon sa mundo. Pero may catch. Para maabot ang tunay nitong power, kailangan ng katawan na kayang i-handle ang original size ng dragon. Kaya kumpara sa mga normal na tao, ang mga sinaunang giant lang ang kayang i-unlock ang tunay na potensyal nito. Sa pinakamalakas nitong form, ang Dark Dragon na ito na naglalabas ng kulog at kidlat ay sinasabing kayang takpan ang araw at gawing gabi ang langit habang lumilipad. Pero may isa pang sikreto. Kapag may taong susubok kumain ng Devil Fruit na ito, ang Guardian Hammer na si Ragnir ay kusang kikilos para pigilan siya. May legend din tungkol sa God of War ng Elbaf, isang higanting mandirigma na may hawak ng weapon na si Ragnir. Ayon sa alamat, minsan siyang nag-transform sa isang giant black dragon para labanan ng Sun God. Sa tabi niya noon ay ang kanyang loyal servant na si Ratatosk na konektado sa Great Ice Pine Tree. Nang bumagsak ang mandirigma, ang kaluluwa ni Ratatosk ay nanirahan sa loob ng martilyo ng kanyang master. Simula noon, ang martilyo na ito ang naging tagapagbantay ng Devil Fruit, naghihintay hanggang lumitaw ang isang mandirigmang sapat ang lakas para magmana ng kapangyarihan nito. Sa pagtatapos ng episode, makikitang nakatingin si Imu kina Loki, Luffy at sa Guardian Hammer. Unti-unting nawawala ang Nightmare Monster habang nagsishift ang scene papuntang Mary Joyce. Doon makikitang nakatayo si Imu sa gitna ng mga bulaklak at malinaw na nakita niya ang lahat ng nangyayari sa Elbaf. Bigla siyang nagalit nang malaman na ang Thunder Dragon Nidhogg ay nasa Elbaf ngayon. At dito nagtatapos ang chapter at walang break next week.